Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na panonood. Just click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection, paano natin makakamit yung God's favor? Diba? O yung makakuha tayo ng mga positive na pabor na ibibigay sa atin ng Diyos. So kakatapos lang guys ng year 2023 at ngayon, nasa 2024 na tayo, bagong taon, bagong pag-asa. So, yung dala-dala mo nung 2023, yung bigat, di ba? Yung pasakit, yung lungkot, yung hirap, lahat yan. Iwanan mo na yan sa 2023 at ito na yung bagong taon na kailangan natin mag-move on, di ba? Pasulong na tayo. So, ayon sa Pilipos, chapter 3, verse 13, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap sa buhay. Ngunit itong ginagawa ko ngayon, kinalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. So yun guys, diba? Napakagandang mensahe ngayon. Talagang positive na sabi na yung San Pablo sa mga taga Pilipos, kinalimutan ko na yung nakaraan, pinagsisikapan ko na yung hinaharap. So, kaya nga sabi ko sa inyo, let's move on na. So, ang goal mo ngayon ay talikuran na. Di ba? Yung mga hindi magandang gawain, yung katamaran sa buhay, yung mga negative vibes sa buhay, kalimutan na yan at talikuran mo na. So, hindi naman ito guys biglaan na basta mo na lang tatanggalin. Hindi ganon. So, habang lumilipas yung panahon, dumarating yung bukas, unti-unti mo itong kinakalimutan. Diba? So, ngayon kasi 2024, 96% ng mga tao, especially sa ating mga Pilipino, ay punong-puno ng pag-asa na may magandang mangyayari sa hinaharap sa 2024 na ito. So, imbes na sumulong ka, yung iba naman, baka naman ngayon lang, kakapasok lang ng taon, punong-puno ng pag-asa. Pero pagdating lang ng mga March, April, or May, di ba? Parang sumusuko na. Unti-unti na namang bumababa yung level ng kanilang pag-asa. Di ba? Nawawalan at nangihina na sila sa kanilang mga inaasahang darating. Di ba? So March pa lang, suko na. Ayaw mo nang magnegosyo at ayaw mo na rin, di ba? Ayaw mo magtrabaho, ayaw mo na sa relasyon, at ayaw mo na sa mga dapat mong gawin. Ayaw mo na mag-gym. Lahat guys, sumusuko ka na kagad. So, yun ang ating dapat bigyan ng focus, di ba? Kasi hindi rin naman ito overnight na makakamtan lahat yan. Kundi dahan-dahan lang talaga. Kalimutan yung mga hindi magandang nakaraan at pagsikapan yung paparating na bukas, di ba? Kaya focus lang tayo, guys. Focus lang tayo ngayong 2024. So parang ano lang yan, parang sa kotse, di ba? So sa kotse, makita mo o sa bus o sa jeep, sa harap talagang focus yung driver, di ba? Pero meron yung side mirror sa left tsaka sa right. Pero yung side mirror na lang, sulyap lang, di ba? Susulyap ka lang saglit. Kasi nga pagka nagtagal yan, baka mabangga ka naman. Ganun din sa kanan. Kaya po para sulyap lang, hindi nagtatagal. Pero ang focus pa rin ay yung sa harap. Diretso, di ba? So yung kumaliwa mong konti o kumanan, yan yung mga balakid sa buhay. Pero diretso pa rin tayo. Sa harap pa rin ng tingin para makapag-focus at hindi tayo mapahamak. Ganun ang dapat natin gawin. So, kaya ngayon 2024, excited ang lahat, di ba? Lalo na nung December 31 ng gabi. Lahat na nagsaya ang mga tao, nagkaroon ng fireworks. Masayang masaya, di ba? Kasi excited ka kasi marami ka nang pwedeng baguhin. No? Yung tinatawag nating New Year's resolution. Ano ba yung mga New Year's resolution na to, di ba? So pag sinabi mo kasi New Year's resolution, may babaguhin ka. May i-restore ka na ugali mo, yung mga hindi maganda, babaguhin mo na, di ba? I-restore mo na, di ba? Yung relasyon na hindi maganda, kailangan maging maayos na. I-restore mo na rin, tanggalin mo na rin yung inggit sa sarili mo at i-restore mo na rin yung pagiging matatag mo pagdating ng mga
mga pagsubok na iyong kakaharap. So, maganda yan guys. Yan ang dapat nating pagsikapan ngayon na tayo mag-focus sa inaharap. Kagaya sabi ni San Pablo, kalimutan ng nakaraan at pagsikapan ng inaharap. Kaya sa panahong ito, kung ikaw ay may matinding karamdaman sa financial at sa relasyon, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. At kung ikay maniwala at magtiwala, tsak yun ay yung makakamtan yung mga bagay na hiniling mo sa pangalan natin Panginoong Jesus. Amen. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na Lord. Bedridden na. Matagal na Lord. Nasa hospital man o sa bahay. At kung ano pa mong mga karamdaman Lord na bumabalot sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po inyong mapagpalang kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po Lord. Yakapin niyo po para gumaling na siya at sa kanyang pamilya. Ganon din po sa relasyong nagkasira-sira, nagkawatak-watak noong 2023 at mga nakarang taon pa na hindi pa rin naghihilom hanggang ngayon. Pagbigis-bigisin niyo po muli. At sa financial Lord, na problema namin lahat Lord, i-bless niyo po ang aming hanap buhay, lalong-lalo na yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng bigas, ng ulam, pambangon ng bata, pamasahe, pambili ng gamot, pambayad ng upa at kung ano-ano pang gastos ito. I-bless niyo po ang aming hanap buhay. So, ang lahat ng ito inilig namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa araw ng Ama, just put sa to. Thank you very much po.